tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Daniel 3:24, 25 at 27. Ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, "Di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagi sa apoy?" Sila'y sumagot sa hari, "Totoo, o hari." Siya'y sumagot, "Tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy-apoy man sila. Tinulungan ng isang anghel. Kahit na pinagbantaang papatayin kung hindi susunod, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi sumunod sa utos ni Haring Nebuchadnezzar na sumamba sa rebulto na kanyang ipinatayo. Kaya't sila ay inihulog sa hurno ng nagniningas na apoy. Dahil sa kanilang pananalig, sila ay iniligtas ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga anghel. Nakita ng hari na hindi 3 ang nasa gitna ng apoy, kundi 4, at ang ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Ang mga anghel ay tinawag na mga anak ng makapangyarihan. Tinawag din silang mga anak ng Diyos. Gayunman sila ay mababa kay Jesus na tanging anak ng Diyos. Ang lahat ng anghel ay mga espiritong binigyan ng Diyos ng banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Awit 34:15-19. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig, at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Katulong ang mga anghel. Ang matuwid ay inililigtas ng Diyos sa lahat ng kapighatian. Ang Diyos ay lagi nating kasama, at tayo ay binigyan din niya ng kanyang mga anghel upang tayo ay laging samahan at tulungan. Hindi natin sila nakikita o nadarama, ngunit makapananalig tayo sa Diyos dahil sinabi niya sa kanyang salita na tayo ay hindi hihiwalayan ng ating anghel. Hebreo 1:10-14. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili, at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon, at gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa"? Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan?
Mga lingkod ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay higit na mataas sa lahat ng nilalang. Siya ay itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Hesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Itinataas ng mga anghel si Jesus at niluluwalhati nila ang Ama sa paraan ng pagtupad ng kanilang banal na gawain. Sila ay sinugo ng Diyos upang maglingkod sa kapakanan ng mga sumasampalataya kay Jesus. Lucas 1:26 hanggang 33. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap ng Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. At siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Ang paglilingkod ni Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos upang sabihin kay Zacarias na siya at ang kanyang asawang si Elizabeth ay magkakaanak at ito ay tatawaging Juan. Si Gabriel din ang isinugo ng Diyos upang sabihin kay Maria na siya ay maglilihi at magsisilang ng isang anak na lalaki na papanganlang Jesus. Isa sa mga panalangin ng mga Katoliko ay ang Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sa Latin, ang panalangin ito ay tinawag na Ave Maria. Tandaan natin, ito ay ang salita ni Anghel Gabriel kay Maria upang ipahayag na siya ang magiging ina ng Panginoong Jesus. Ang ginawa ni Gabriel. Ang ibinunga ng ginawa ni Anghel Gabriel ay ang pagtanggap ni Maria ng pagkahirang niya na maging ina ni Jesus. Sinabi ni Maria, "Paanong mangyayari ito, samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na. Ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari." At sinabi ni Maria, "Narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.